So good morning. This is our class, Mechanical Engineering Orientation 1101. So before I start, let me ask you, meron bang graduating dito? Wala. Meron o wala? Hello, may graduating ba? Wala. Wala naman. Yata, sir. Ha? Wala? Wala po, sir. Oh, sa kabila kasi meron no? The reason why I'm asking is that for those who are graduating students, advance yung kanilang exam. No? So their final exam is advanced, which is gonna be next week. No? So kung may graduating sa inyo, inform lang para at least na mapaghandaan natin. O, kasi pwede nating isabay na. No? Kung wala naman, so we are a bit more kind of relax. Sila, isasabay ko na kasi mahirap yung ilang beses pa nagpapa-exam. No? So, good morning. Our class is Mechanical Engineering Orientation, and we have reached that period or time na doon na tayo sa dulo. No? So, let me discuss muna yung outline natin. Have we in one way or another uh, able to accomplish yung syllabus na binigay ng CHED, no? So dito, tingnan natin ang mechanical engineering program, no? We have thoroughly discussed this. We have spent a lot of time here. Yung teamwork and communication skill, hindi ko na masyado kasi because when you are reporting, di ba? You are trying to practice communication and it's a practice of teamwork, no? Because you have to help each other, you have to support, you have to work, no? And cooperate with each other. So practical naman 'to, no? I think hindi na mula noon nagdi-discuss na tayo kayo, no, ng teamwork at communication. It's a very very practical thing and we are practicing this, no? So we were able also to discuss the topic engineering as a profession, ano yung mga requirement ng PRC na siyang commission o Professional Regulation Commission sa Pilipinas na nagre-regulate, nagko-control, nag-i-improve, nag-aayos ng lahat ng professional, no? Kasama na yung mechanical engineering, no? Because nakabatas yan, PD, ano yun, 8495, di ba? Presidential Decree 8495, no? So we're able to discuss also engineering as a career. No, ano ba yung mga nagiging trabaho ng mechanical engineer, no? Diniscuss natin 'yan. Pwedeng consultant, pwedeng teacher, pwedeng designer, no, sa lahat, no? Pwedeng manager, no? Pwedeng sales, pwedeng marketing, no? Eto naman, developing ano to, good siguro to, hindi good study habits. Ito practical naman to, di ba? If you are a student, more or less by now, you know how to develop a good study habits, not only in engineering, kahit saan, no? Whether accounting or social sciences or engineering or doctor, no? Kasi habit, no? Study habits, nasa inyo na yan, no? So, focus lang, discipline, yung time na doon. So, we are going to discuss the last topic, which is practically directly related to our profession, which is mechanical engineering, and that is engineering design and creativity. Engineering design and creativity. Siya nga pala, if I may share to you, nag-aral ako ng product design and development sa Germany, no, for 1 year. So lahat yan, pati creativity, mga manufacturing, na design, marketing of product, and so on. No? Tapos, nag-lecture din ako ng product design and development sa Mapua before, no, sa masters. No? So today, we're going to discuss this in a free willing manner, no, para magkaintindihan tayo, no, rather than may mga di kahon na lecture. At mamaya nanonood tayo ng mga video to really concretize or to really support yung ating mga theory at yung mga lecture, no? So now, I would like to invite you to focus on this word, design. Mamaya na tong creativity, no?
So first thing first, ano ba ang pagkakaintindi natin sa design? Ito ba ay pang-engineering lang? Ano ba ang sinasabing design? Raj, may idea ka ba, Raj? Para po sa akin, sir, hindi lang po siya para sa engineering since marami rin pong ibang course na gumagamit ng design. Kasi po yung design more on creation po siya ng maging itsura or maging functions po ng isang bagay. Hindi lang po siya para sa machines. Tama. Very good, no? Very clear. Very thorough and very informative, no? So when we talk of design, ito ay dapat, no, may dalawang elemento na kailangan ay present, no? Ano 'yon? Katulad nga ng sinabi ni Raj, ito ay dapat may itsura, form, and function. And don't be mistaken because it's not only limited to engineering or architecture, no. Halimbawa, bibigyan kita ng example. An example is, di ba pag may mga birthday o mga wedding, ano yung kadalasang meron? Ano to? Kandila. There's a candle here. Ano yan? Pag may wedding, di ba cake? Ang tanong, yan ba ay may design? Yes or no? Meron. Di ba? Kumisan yung cake mo, may tinatawag na, tawag sa cake na to, yung parang layer-layer, no? Yan. O, di ba? Siyempre, alam mo, may sukat yan, may forma. At maraming cake, no? Kumisan yung itsura ng mga kinakasal o ng may birthday, piniprint. Kasi digital, meron na ngayong parang rapid prototyping. Alam niyo yan, yung additive manufacturing. Even in the food technology, it is applied. So, may birthday ka, o pwede mong i-print yung mukha mo dyan, no? Yan. Bawa, ganyan, no? Kung anong gusto mong i-print. Pero nakakain yan, tinatawag na edible, no? Ibig sabihin, pwedeng kainin, no? So, wag niyong isipin na ang design ay para sa engineer lang, no? May design ng mga which is mas sikat pa nga design ng dress, di ba? Sino ba 'yun? Sila Ford, sila Gucci, no? Si Laurent, no? Yves Saint Laurent, no? Dolce and Gabbana, yung mga sikat, di ba? Yung YSL, no? Di ba design 'yan? Mga designer show, designer's cut. So ang design ay para sa lahat, no? Pero specifically may mga nag-aaral ng tinatawag na design, halimbawa, interior. Pag sinabing interior designer, ano ibig sabihin nun? Anong dinidesign nito? What does interior designer do, class? Interior, naintindihan niyo ba to? Interior designer. So, interior design sa loob ng bahay, no? So, siya bahala sa kortina, sa color ng mga cabinet, gano'n, no? Sa mga lalagyan, everything, no? Yung mga ilaw, chandelier, no? So, interior design. Meron tinatawag din tayo na industrial design, which is very near sa atin, no? Pag sinabing industrial design, ikaw ay designer ng lahat, no? Pero more on industry, like designer ka ng makina, makina ng may form na to may form, may creativity na. Sinabing industrial design, no? Designer ka ng Porsche, no? Porsche, Bugatti, di ba? Or Toyota. Ano pa ba yung mga luxury car? Volvo, no? Yung Ferrari, di ba? Yan. So, industrial design talks, di ba? Hindi to ginagawa ng mechanical engineer. Ang dinidesign ng industrial designer ang yung yan, yung tinatawag na streamline, di ba? Stream, no? Yung curve, di ba? Yung curve. O yung mga logo, yan, di ba? So yung form and then yung function. So yung industrial design is more on malapit sa architecture. Halimbawa, magde-design ka ng
pwedeng bahay or pwedeng makina, pwedeng electric fan o pwedeng mouse. 'Di ba yung mouse is yung mouse na ano, 'di ba? Yung mouse na 'di ba ang ganda ng mouse. Tapos keyboard and everything or piano, 'di ba? Magde-design ba yung engineer, mechanical engineer ng piano? Malamang hindi, no? Kasi ano 'yun eh, it's more on artistic, no? Pero sa loob ng piano, pwede naman, no? Kasi nandun yung mga spring, nandun yung mga pedal, 'di ba? So pwede siyang makatulong doon, no? So ang isang profession na sakop lahat ay yung industrial design. Pwede kang mechanical engineer, pwede kang civil, pwede kang architecture. O sa sinabing industrial design, lahat ay sakop niya, no? So yung mga engineer architect, pwedeng maging industrial designer, no? Pero yung mga industrial designer, ang medyo kulang nila is yung mga calculations, no? So binabanggit lang natin, design is a domain. And, pag sinabing design, karamihan ng focus ay nandito sa dalawa, no? Form and function. Okay? Form and function. So yung function, tapos yung ibig sabihin yung use niya, yung usability niya, yung nagagawa niya, at yung kanyang form. Kasi hindi pwedeng puro kanto, hindi pwedeng puro box. Diba? Dapat may mga curve, may mga tinatawag na streamline, no? Tinatawag nilang sleek. There's a word, no, na sleek. Sleek design, compact, 'di ba? Lightweight, tapos yung material nandiyan. Okay? So, yun ang design natin, no? Form and function ang mahalaga. Now, ano yung mga elements of design? Ano ba ang i-consider mo pag nagdi-design? Sino pwede magbigay? Factors or elements. Ano bang dapat isipin pag nagdi-design? Yung functions po ba, sir? Pakilakas nga, sir. Ano? Functions po ng product. Oo, siyempre, yung function, tapos yung form, di ba nasabi na nga natin, hindi ka basta magdi-design ng gusto mo lang na, di ba, puro kurbada, puro mahihirap na figure, tapos hindi naman magawa yung function, di ba? Or magiging disadvantage or useless sa function niya, di ba? So ngayon, pwede ba nating i-consider yung cost? Pwede ba yan? Yes, sir. Di ba? Siyempre, kung magdi-design ka, dapat alam mo yung magiging gastos, di ba? Gastos ng design, ng prototype, at gastos ng produkto. Paano ba? Saan ba na tong, di ba? Yung cost ay factor ng design, ano pa? Material, di ba? Halimbawa, eto bakal lang, yung isa titanium. No, eto bakal, eto plastic, eto bakal, eto wood, no? So depende sa material nandun yung cost, no? Pwedeng peso, pwedeng dollar, pwedeng euro. Ganun yun. Ano pa ang kailangan sa design? Components at saka parts. Ano no? Components tsaka parts. Parts and components. Tama. So pag nag-design ka ng isang makina, dapat alam mong ay yung magiging parts, yung mga components, ano yung madaling masira, ano yung function ng part na yon, and so on. Diba? So, yun, nag-drive lahat yun sa cost. Ang tinatawag dyan ay cost driver. Yan. Ano pa? Ang elements pa ng design is yung, pwede ba nating sabihin yung technology? Tama ba to? Technology? Pwede ba to? Yes, sir. Is it possible na ito ay isa sa mga salik or factor sa design? Correct, di ba? Remember, before the Apple, no, yung kilala niyo, di ba Apple is mga producer ng IT products, no? Ang kanyang CEO noon
presidente ay si founder, si Steve Jobs, namatay na sa sakit, cancer. Alam niyo ba before, yung cellphone, gano'n man kaganda, ay parang typewriter, no? Or laptop, using keypad, di ba? So, tingnan nyo ang ginawa ng Apple. Now, there are companies which are really like number one or top doon sa innovation. Dito sinasabi natin yung kanina, yung kapartner ng design, innovation and creativity. Paano ito na-explain niya, no? Who would think, no? Bigyan ka ng classic example. Yung mga speaker natin sa music, di ba? Diba? Yung mga speaker natin sa music, malalaki yan, no? In terms of pressure, sound pressure or watts, no? Bawa, 500 watts, no? PMPO, blah, 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 no? So, who would think na yung speaker ay pwede palang isaksak sa tenga? Ba? Ba? Ano yun? Naging earphone. Di ba? So, kailangan ng tao yung tinatawag na creativity or innovation to really inject dun sa design process. No, ulitin ko. We need these two, no? Yung innovative, no? Innovative products or innovation, tsaka creativity. If your mind is not creative enough, you could not think of these things, and you're gonna settle on the fundamentals and yung mga tinatawag na orthodox, no, yung conventional, no. Isipin mo na yung speaker ay dapat malaki, ganun lang, no. Pero may nakapag-isip, no. Actually, ang una diyan ay yung Sony, ba? Yung Sony, no. Yung mga stereo pinaliit niya, ginawa niyang yung Sony na Walkman. Naalala niyo pa ba 'yon, class? Sino nakakaalala ng Walkman? Bakit Walkman? Kasi pwede ka nang maglakad or bumiyahe, dala mo yung music, no? Sony Walkman. So, may creativity ba doon? Sa Sony Walkman? Meron. Di ba? Meron po, sir. Kasi ano yan di ba? Ginawa niyang, ano bang tawag doon? Yung Walkman. Anong tawag doon? Yung parang, yung dala-dala mo, di ba? Ano ba natin? Portable. Yun, no, portable, di ba? Ayan, no? Di ba? May pinipindot ka, may ganyan-ganyan, yan. Ano, di ba? Tapos, eto, may cord, di ba? Yan. Lalagay mo sa ear mo, which is earphones. Pero dahil tuloy-tuloy yung innovation or creativity, di ba yun ang topic natin? Innovation and creativity in design is continuous, no? Kahit mabuhay pa tayo ngayon or mamatay man tayo, magtutuloy-tuloy yan, no? Siyempre, limited lang yung buhay ng tao. So even when a man dies, no, tuloy-tuloy pa rin yan yung generation because that's about it, no? Kung may namamatay, may nabubuhay, ganun lang naman. So, tuloy-tuloy yan. Pero alam nyo ba, etong Walkman, kala mo ito na yung finite o yung pinaka-end product na masabi mong home run. No, di ba sa baseball may home run, no? Pag naka-points ka ng diretso, di ba? Sa mga base, di ba? Para bang, it's a home run. No? Yun ang term dun sa successful, no? Mga successful product or activities, home run. Isipin mo ba na wala nang improvement to? No. Because of design innovation, because of design creativity, when the Apple comes, no? Binura niya yan, Walkman, di ba? Anong nangyari? Anong meron? Pod po, sir. iPod, di ba? Yung malaking Walkman, pinaliit ng Apple, gano'n na lang, di ba? Tapos ang nipis. At hindi ka napipindot ng mechanical. Ano 'yun? Anong nangyari? Anong technology 'yun? Touch. Di ba? Touchpad. Kasabay ng Apple, di ba? Sila din yung nauna yung Apple lang nauna doon sa, di ba, iPhone.
Ano bang ibig sabihin ng iPhone? Intelligent. No? Bakit matalino to? Kasi puro pindot-pindot lang eh. No? Kapag pindot mo, nandun na lahat ng ano, no, sa display, no? At bakit intelligent? Kasi pwede mo nang i-connect sa internet. 'Di ba dati hindi naman pwedeng i-connect sa yung phone sa internet. So you can do a lot of things with the phone. You can pay your bills, no? Maghulog ka sa bangko, mag-transfer ka, magbayad, mag-ano ka sa stocks, no? Stocks exchange, no? Tingnan mo kung ano yung nangyayari sa stocks mo. Kasi nakakabit na or naka ano na, no? Ready, internet ready na, no? Punta ka sa iba't ibang ahensya ng gobyerno, sa mga organization, sa bangko, magbayad ka rito, mag-order ka, no? Pwede ka na magpagupit din, magpa-appointment, no? Appointment, no? Yung Apple may Siri, no? Parang robotic AI, artificial intelligence, magpa ano ka sa barbershop or may meeting ka, schedule mo lahat nandoon na sa phone. Magbabayad ka, bibili ka ng something or ano, ang dami na kaya intelligent. No? Siyempre, pag may nauna, may gagaya, di ba? Siyempre, iPhone, iPad. So, siyempre, nandiyan yung malalaking kumpanya ng IT, o Samsung, di ba? Nokia, ano pa? Corolla. O ngayon, dahil mayaman na yung China, tsaka di ba, gagaling na sila, no? Dami nila, siyempre, 1.4 or 1.5 na sila na billion, no? Maraming matatalino doon, mga designer, mga engineer, no? So meron, di ba, malalaki, malakas na to, di ba? Huawei, ano pa? Yung Redmi, no? Xiaomi, di ba? So noon sinasabi natin, China, China lang yan. Pero ngayon, di ba, lahat ng China, yun ang binibili natin. Bakit? Kasi affordable by cost, no? Affordable, and then, nagpa-function din ng maayos. So yung bibilin mo na Samsung o iPad na tagi 15,000, makukuha mo lang sa Huawei or Redmi, Xiaomi, no? Ng mga 8,000 or 9,000. Katulad ng phone ko, so ay Xiaomi, no? Mga 8,000 or 9,000. Dati Huawei. Pero yung specs niya ay pang ano, pang Samsung, pang Motorola o pang iPhone, diba? So, ganun yun, no? So, sinong mag-iisip na yung cellphone na kapag laki-laki, 'di ba? Kasi yung cellphone dati ginagamit ng mga military yan, eh, no? 'Di ba? Yung unang cellphone, ganyan, Motorola, may antena, parang pangkudkod ng yelo, no? Galing yan sa military kasi military ang nauuna sa mga technology, doon kino-convert lang sa civilian, no? So ang laki-laki niyan, no? Ito yung unang cellular phone, no? May bag pa to eh. Kung naalala nyo, mga nakakabili lang nito are yung mga well-off, mayayaman, congressman, mga politika at military. So cellular phone, no? That's the first time yung Motorola naglabas ng phone na hindi nakakabit sa bahay o sa linya. Ano yung nakakabit? Landline, di ba? Yung phone mo, like sa PLDT, nakakabit sa linya, no? Di ba? Yung phone, landline yon. Pero yung unang nilabas ng Motorola ay ganyan, no? Wala nang kable-kable diyan. I-charge mo lang ng battery, pero meron siyang charger at laki and so on, no? Hanggang ngayon, no? Ngayon ay iPhone or mga Samsung, and then may triple na or four na yung camera, di ba? Noon nga walang camera, ito walang camera 'to eh. There's no camera here. But here four, di ba? Quad ang camera. And so napansin nyo ang mga binabanggit ko. Ano pa? Oh, para ma-feel niyo yung design, noon bata tayo o ako, no, kasi mas matanda ako, no. Yung TV, 'di ba? TV ganyan, laki, 'di ba? Ano pa? 'Di ba yung mga ref. Actually, yung ref hindi naman masyadong nagbago, no? May maliit na ref, pero siyempre pag ref gusto nating malaki para maraming malagay, no? Pero ang innovation and the creativity, we can feel more doon sa TV. No? Noon ang TV ay ka-cabinet, no? The television before, like 1970s, 80s, or 90s, is like a cabinet, no? Malaki. Ha?
Who would ever think na yung TV ay magiging kanipis ng mga ano, no, mga sabi na 5 mm or 10, di ba? 1 cm lang, di ba? 10 mm, 1 cm, no? Because of the technology, ano yun, mga plasma, di ba? Plasma technology or TFT, no? Thin film technology. And it can produce thousands of colors, no? So 10,000 color or, di ba? 50,000 color, di ba? Ilan ba yung alam mo na color? How many colors do you know? Alam ko lang yung color ng rainbow, di ba? Roy GB, red, orange, yellow, green, blue, indigo, violet. But when you mix these primary colors, no, you can end up in thousands of colors which are present in many digital products, no. At yung digital products na to, ang nipis lang, no. Mga 1 cm or 10 mm meron na, no. Sobrang nipis, no. At ito naman ay nakakabit na sa internet, no. Kaya tinatawag siya na smart TV. Diba? O ano, sino yung mga na-involve? Who are involved here? So dito, involved yung industrial designer. Diba? Sa kanyang form, function, yung mga button, yung mga forma. Diba merong curve? Diba merong smart TV na curve? Diba? The first ever curved TV, sabi nila, ng Samsung or ng LG. No? Pwedeng curve. Diba? Ngayon, sino ba ang na-involve dyan? Industrial designer, mechanical, bakit? Di ba may mga case yan? At imomolde yan. Imomolde yung mga ano, di ba? I-injection mo yung... The process there sa mga plastic tsaka sa metal, ito ay injection molding. Ito naman mga stamping, forming, di ba? Maraming involvement yan. So, kailangan ng mechanical. Ano pa? Yung electrical. Bakit? Kasi may mga power supply dyan eh. Di ba? At yung electronics. Di ba? So, may mga resistor dyan, capacitor, inductor, mga MOSFET, no? Mga kung ano-ano pa, no? So, mga electronics yan. Electrical, kasi may power supply dyan, no? Yung mga kuryente na gagamitin, yung mga, ano, no? Mga diode and everything. So, pag sinabing design, when we talk of design sa isang industrial product, no? Sinasabi natin ay industrial product, maraming involved dyan, no? So, may industrial designer, may mechanical, may safety, or tinatawag na ergonomics engineer, no? O yung tinatawag nila human factor, no? So, when you talk of design, hindi lang isa yan, no? Yung forma at function, industrial design. I mean, yung more on form. Yung function, more on mechanical, no? Siyempre, may mga pipindutin dyan, may mga casing, no? Saka yung mga layout and everything. So, ganun ka-komplikado ang design, no? So, ganun ka-komplikado ang design. So, now, ang gusto kong point na i-drive is, sa lahat ng ito, ano ba ang nagiging, bakit ba tayo bakit ba merong kailangan ng design? No? Di ba sabi natin, design can be summarized into two, no? Form and function. Bakit? Bakit lagi nagdi-design ng product? Yung ating cellphone lumiliit, no? Dumadami yung function, nako-connect sa internet, pwede ka magbayad ng bills. Bakit laging may design? At bakit continuous? Sa palagay niyo, bakit kaya? Para po ano sir, palagi pong may bago sa market. Ano nagda-drive sa mga design, yung bago, no? Ilalabas na naman, di ba? Halimbawa, Toyota, di ba? Toyota ganito, ganyan, o. Tapos, Prius, alam niyo ba yung Toyota Prius? Bakit nila, ba? Alam mo tong Toyota Prius, ano to? Hybrid, di ba? Hybrid. Oo, pwede sa kuryente. Hybrid car po. Hybrid car, correct. Pwede sa power, pwede sa gasoline or diesel, di ba? Bakit na-imbento yan? Ito pa, Tesla. Saan sikat ang Tesla? Sa electric Motor. electric car, di ba? Electric car.
Hindi ka nagagamit ng gasolina, hindi ka gagamit ng diesel, hindi ka bibili. Ang gagawin mo ay magcha-charge lang ng battery. So it is a battery-powered electric car at napakalaki, no? Siguro 3 o mga giant factories ng Tesla na battery. Alam niyo ba yung mga battery, yung malilit lang, yung ganitong battery, pinagsama-sama lang, no? Yan. So, ang ginawa ng Tesla, gumawa siya ng battery bank, no? So, yan. Daming battery dyan, no? Tingnan mo yung mga battery pag pinagsama-sama mo, makakapaandar ka ng car. Yan. Bakit laging nakaka-invento? Bakit laging may produkto at bakit tuloy-tuloy ang innovation? Kasi nga, ang driver ng design ay ano? Meron ano? Ano to? Tama ba? Ang unang nag-drive sa design ay need. Anong need? Anong need, Raj? Pangangailangan po para Pangangailangan, sa di ba? buhay. Tama. Halimbawa, nagka-COVID. Oh, alam nyo ba, sa sitwasyon sa buhay, laging may dalawa yan, no? Either bad or good or advantage, disadvantage. Di ba? And nagpe-create ng necessity. Di ba? Necessity is the mother of invention. Kaya kailangan mo eh. Nung dumating yung COVID, anong mga kinailangan ng tao? Bagitin mo nga. At of course, kasama yung design doon. Ano? Face mask. Face mask, pero unahin na natin Face itong shield po. gamot. Unahin natin itong gamot. Pinakamahalaga, no? Kailangan may lunas ka sa virus. Eh, sino naman yan? Alam namang mechanical engineer yan. Kaya mo ba yan? Hindi. Siyempre, sinong gumagawa ng gamot? Sino? Mga pharmacist, mga doktor, mga scientist, biologist. Diba? So, it takes 6 months, 6 na buwan, no? Ito yung mabilis na to eh. After 6 months, dumating na yung mga, ano to? Yung mga vaccine. Ano yun? Ano yung mga vaccine? AstraZeneca. Oh, Janssen by Johnson & Johnson. AstraZeneca, no? Pfizer. Sa China, tingnan mo, China nakagawa o tayo. Di ba? So, huwag niyong ismulin yung China, no? Siya ang pinakamayaman na bansa ngayon. Ano yung China? Sinovac. O yung Russia, Sputnik. O tingnan mo, di ba pressure yun? Dahil may COVID na virus, dapat makaimbento ka ng gamot. O sa mechanical naman, kasi hindi natin 40 yan eh. Ano naman ang silbi ng mechanical? May ginawang tinatawag na general term is ventilator. No? Hindi to electric fan o blower. Ventilator, in a general term, para makahinga, na to ventilate. No? Sa layman's term, ano yun? Face mask. Ano pa? Kinailangan yung face shield. O, dati nagkakakulangan ng alcohol. O, alcohol, tsaka yung mga kung ano-ano pang mga, ano dyan, yung pampahit na no? Alcohol. Yan. O, ito is more on chemistry, no? Chemical engineers. Pero, yung, nito, yung packaging, mechanical yan, di ba? Plastic ang gagamitin, gaano kalaki, mechanical yan, no? Injection molding yan eh. Di ba? So, gusto ko lang ipaalam sa inyo yung design ng product ay hindi lang iisa, no? Hindi lang mechanical engineer, hindi lang architect, civil, o diba, industrial design, no? Pero dito tayo pumunta. Paano na-involve yung mechanical engineer dito sa face mask? O yung tinatawag nila na surgical mask. Merong requirement to class, no? N95. Ano yung N95? Ang N95 ay requirement na at any given time, dapat 95% niya, no, na efficient sa na ito yung kanyang 95% na mafi-filter niya yung mga
dust, no? Kung may virus man yan o kung ano man, no? Na nagta-travel sa air. Kasi yung mga dumi ay airborne. Ano ibig sabihin ng airborne? Humahalo sa hangin. May mga requirement kasi yung minimum is surgical mask N95. Yung nabibili nyo sa bangketa, sa mga grocery, di ba? So, dinidesign yun. Ngayon, iba't ibang design ng mask, di ba? Nakita nyo, may mask na may, ano pa dito, no? Parang hingahan, no? Breather, di ba? Ayan, may breather. Meron ding mask na sinusuot na paganda, no? Katulad nung ginagamit ng mga artista, no? Yung copper mask, no? Gawa sa copper powder or substance, no? Pero laminated and so on. So may iba't ibang klaseng mask, may mas mahal, no? Kung gusto mo mas makapal yung salamin and everything, kung face shield at marami. So ibig sabihin yung COVID, no? Ay nandyan, so kailangan mo to, no? Kailangan mo yan. So it boils down to the basic, no? Ito ay need, no? Kailangan na masapatan mo yung pangailangan. Ngayon, yung sa cellphone, kailangan ba yun? O kailangan, kasi kailangan mo na hindi na pumunta sa internet cafe para makapag-internet. So nilagay nila ang internet doon sa cellphone. Kailangan mo na magbayad dahil napaka-busy mo. Hindi mo na kailangan pumunta sa Meralco or sa Maynilad. Doon na lang, no? Ang kailangan mo lang ay apps, no? Anong apps? Apps ay short for application. Kasi mga application software yan eh. So pipindutin mo na lang yung SSS, GSIS, yung UE, di ba? Magbabayad ka sa UE, punta ka sa portal. Nandun yung mga ano no, banking institutions na pwede. Pwede kang magbayad ng GCash, pwede kang magbayad ng sa mga bangko, di ba? Paymaya and so on and so forth. So lahat ng 'yon ay nakalagay sa cellphone. Bakit? Dahil kailangan ng tao na magbayad, kailangan na magpa-book ng eroplano, pupunta ka sa PAL, ba? Sa website ng PAL or sa website ng Lufthansa o ng sa KLM Airlines. Now, sa lahat ng 'yon nilagay na sa cellphone. Yung need mo nasasapatan at merong element ng comfort, di ba? Ng ease, ng save time, di ba? You can save time, no? Save mo yung effort, no? Walang traffic kasi nasa cellphone ka na lang nag-aano. Katulad dito ngayon, di ba? Simpleng example na lang. Ang ating ginagawa ay e-learning. Di ba? Ang e-learning, hindi ka na kailangan mag face-to-face, hindi ka na mamasahe, hindi ka ma-traffic. Ang kailangan mo lang, basic, ano yon? Kailangan mo ng, anong kailangan sa e-learning class? Computer, or cellular, phone, di ba? At Wi-Fi o wireless, no? Internet. Paano pumasok yan ng design? May nag-design ng computer, di ba? So yung mga engineer, mechanical, yung mga, di ba? Yung mga sa mechanical, yung mga nito, yung mga frame, no? Housing. Electronics engineer, ito, yung mga sa film, no? Plasma ba to o kung ano man, yung mga monitor, no? O keypad. Mechanical yung keypad, ha? Pag tinouch mo yung keypad, may spring yan, no? So, dinidesign kasi designer ako ng IBM Lexmark na gumagawa kami ng printer. Kung narinig niyo na yung Lexmark, pinagbili ng IBM yung kanyang printing division, Lexmark. Eto, pinagbili na yung IBM, naging Lenovo, no? So eto, gumagawa kami ng mga keypad ng printer, no? Kasi Lexmark is printer, no? Laser tsaka yung tinatawag na inkjet, no? So may mga engineer diyan nagdi-design, no? Meron din kaming industrial designer, no? Yung form and function, no? Ayaw nila ng makalat na design, magulo, pati print. Halimbawa, yung Lexmark o IBM, pati yung font, dinidesign yan lahat, class, no? Yung mga spring, lahat yan, mga electronics, electrical, yung safety. Sabi ko nga, safety or human factor engineering, no? Or tinatawag na ergo,
ergonomics. Ano yun? Ergonomics is a field or science that when you are designing a product or system, it makes sense to the user. Ibig sabihin, hindi siya napapagod, safety siya, hindi siya nangangawit, no? Diba, upuan. O pwede siyang mag-recline, no? Maganda yung angle niya, maganda yung taas, no? Hindi siya mataas, hindi siya mabababa, no? Sa keyboard, no? Dapat mga mechanical keyboard or gaming keyboard. Basta nagme-make sense sa use ng user, ang tawag doon ay ergonomics, no? Nakita niyo ba yung CR sa SM? No, pag pumunta kayo sa SM, yung ihian or urinal ng lalaki, kung napapansin nyo, hindi pantay-pantay. Bakit hindi pantay-pantay? May mababa, may mataas. Bakit? Para maabot ng bata Para po. maabot ng iihi, no, sa madaling salita. Kasi kung bata dyan, hindi siya pwede sa mataas. Kung ganito lang yung height niya, hindi siya pwede sa mababa. Di ba? So, kaya dito, pag napansin niyo yan, iba-iba yung level. No? And that is ergonomic. No? Hindi lang isa. Ngayon, sa mga building, nakikita niyo ba yung entrance? May dalawa, no? Sa entrance ng building, standard yun, no? Sa mga institution. May daan na pang tao, of course, may daan na pang sasakyan, pero sa tao, no? People's lane, nakikita nyo, merong ramp. Ito na lang, side view. May ramp na maliit lang, no? Para saan yun? Kung sa tinatawag na naka-wheelchair, no? Diba? So, ganun ang design. It makes sense to the user. Hindi lahat naman ng tao ay naglalakad. May lumpo, may naka-wheelchair. So, ito ay para doon sa tinatawag na person with disability. Pansinin niyo yun, no? Kung engineer kayo, makikita niyo yun. Merong daan para sa wheelchair, no? Kasi may mga nag-wheelchair, no? Sa Japan, nung nag-aaral ako doon, nag-aaral training ako doon, no? Lahat ng nila may para sa wheelchair, no? Sa mga restaurant, sa building, no? Automatic pa, robotic, no? Meron siyang elevator para sa wheelchair or yung wheelchair, no? Na nakaganto yung wheel, diba? Ito yan, no? Ito yung isang escalator. Ito naman para sa wheelchair. So makakapunta yung naka-wheelchair, hindi na kailangan itulak kasi paano mo itutulak yung wheelchair sa hagdanan, no? May daang sarili yung naka-wheelchair. So ergonomics, no, it makes sense. Kasi nga may need, no? Di lang naman ng gustong pumunta sa hospital o restaurant o shopping ay mga nakakalakad. Kahit lumpo ka, naka-wheelchair, gusto mong pumunta. So, di ba, nakita nila ng mga designer yung need, no? So, marami pang iba, no? Marami pang iba at yun ang pinaka-importante, no? Merong need, no? I-summarize lang natin. Unang-una, meron kang pangangailangan, tapos kailangan mong masapatan yon, gagawa ka ng concept, no? Conceptual design. Bago kasama dito yung mga bago ka makapag-concept, mag-iisip ka muna, di ba? When you combine your ideas, no, and discuss it, ang tawag doon ay brainstorming, no? So conceptual design, no? So may tinatawag na yung system design, ba? Kabuuan. Tapos bini-breakdown mo 'yan, no? May technical design, no? Yung mga component and so on, 'di ba 'yan? So 'yan. Tapos pag inano mo 'yan, siyempre i-drawing mo 'yan, no? Lalagay mo sa drawing, no? Siyempre, bakit mo i-drawing? Kasi kailangan mo ng working drawing para 'yan ay ma-test. O bago mo ma-test, kailangan mo ng prototype. Ano yung prototype? Yung sample, di ba? Sample na bench model. Ang gagawa ka out of kahoy or rapid prototyping, yung tinatawag nila ngayon na printing, no? So ngayon ang pinaka-uso class, i-share ko lang sa inyo ay 3D printing. So hindi ka na kailangan mag-manufacture, mag-welding, mag-machine. Pwede na agad, no? I-design mo lang sa AutoCAD, tapos meron silang mga graphics doon, mga interface, no? Like yung halimbawa, yung AutoCAD, DWG or sa mga SolidWorks, pwede mo maka-import, ma-convert ng manufacturing files. Computer aided manufacturing files. No, ano yun? IGS. IGS, no? Graphic system yun.
So, pagka-drawing mo, pwede mo nang i-manufacture, pwede mo nang i-test, no? Ang tawag doon ay prototyping. So, test ka ng test, no? Tinatawag doon yung iteration ng design, no? Hanggang ano mo, no? Verification. Ang tawag doon ay design verification, no? Sa amin, ang tawag doon, DVT, design verification, no? Design verification time. So, i-verify mo hanggang ma-perfect mo yon, tapos pwede mo nang i-release, no? Design release or product release, 'di ba? Announce. Release or announce, 'di ba? I-announce. Apple announce their latest model. Toyota announced their latest model, 'di ba? Tesla announced will announce the model in December, no? So announce. Ibig sabihin, ready na for market. So madaling salita, dalawa na tayong oras, mula sa pangangailangan, no, need, papunta sa magamit ng market. Ngayon, pag hindi nagagamit yung design mo, tawag doon ay research, study, no? Para lang kumukuha ka ng data, tinitingnan mo kung gagana. O pag hindi gumana, may mga constraints, no? Hindi practical, napakamahal. Hindi practical, ang hirap ng technology, mahirap i-machine, mahirap gawin, no? O mahal yung material. So, research lang yon, no? Research material. Ngayon, pag gumana yan, na i-market mo, na commercialize, eto na yon, no? So, lahat ng commercial product ay galing sa research or design, no? Kasi, di ba? Research and development eh. And sa development, kasama yung design. Di ba? Laging kasama yung design, no? Pag na-market, yun ang tinatawag na commercialization or pwedeng i-market. Pwedeng i-announce, pwedeng i-market, pwedeng nang gamitin. And all the rest, no? Nagsimula yun sa research and development, no? Na process. So, later, ibigay ko na lang yung 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 mga PowerPoint about product design and development. But in a nutshell, ito yun. Ngayon, since wala na tayong time, I want to guide you doon sa binigay ko na tawag doon sa binigay ko na mga mga yung binigay ko na mga video, no? So yung binigay ko na video, doon na lang, no? Nandun naman lahat sa internet eh. So hindi na natin na kasi very limited yung time natin. Kung may time pa tayo next week, i-lecture ko kasi wala namang graduating, no? I-lecture ko yung mga details, no, ng design in a very good manner, and then we're gonna discuss yung mga yung mga nasa internet, no? What is mechanical design naman, no? Kasi nagbigay lang ako ng pitch about design as a whole, no? But what is mechanical engineering design? Ano ba yung mga dinidesign ng mechanical engineer? We are going to discuss sa next na lang. So, ganun muna at maraming salamat sa inyo. Okay? So, i-stop ko na yung recording. No? Maraming salamat. Pwede na mag-leave. No? Thank you very much.